So good day mga boss, welcome to my channel Motoyans once again. So wag na natin patagalin, wala nang intro pa, ayokong naiinip kayo. So simulan na natin kagad. So ang mga basic tools na mga kailangan nyo, syempre una pa sa purse, ratchet. Yan, kailangan itong ratchet. Yan, para pagka meron kayong bibirahin, ang tatak nito ay Flyman. So may kasama tong mga bala. Yan, socket wrench. Yan, mga socket wrench. Mas maganda kung bibili kayo nito mga boss, wag na yung tingi, bumili kayo isang set na para mas maganda. Kasi hindi naman natin masasabi na makaka-encounter din tayo ng iba-ibang size sa motor. So halimbawa, kabisado mo yung size ng motor mo. Kunwari, kabisado mo yung size ng mga socket ng motor mo. So paano pag nagpalit ka ng motor? So paano yun? O, ayun lang yung binili mo. So much better, ang bilhin nyo na is set na. Parang ang alam ko, ang price nito is 750 ratchet set, 750 to 800 brand new. So kailangan nyo rin ng 3941 pangkalas ng clutch sa mga scooter. So, usually sa panggilid mga boss, pangkalas to. Ang size nun is 39. Yan, 39. May nabibili rin to ng pahaba, yung paganon. Then ito pang impact to. Yan. Yung 41 hindi ko pa nagagamit kasi kadalasan 39 ang sukat ng mga nut sa clutch ng panggilid. Then ito naman yung deep socket wrench. Yan mga boss, deep socket wrench. Usually ginagamit to sa impact wrench. Yan. Kasi merong mga portion na sa crankcase, yung cover, malalalim yung design ng case, yung crankcase nila, so mahirap abutin. Kaya bumili ako nitong 10mm and 8mm para sa impact ko, mabilis ko siyang nabubuksan mga boss. Then syempre, spark plug, syempre number 1, hindi mawawala ito. Kailangan natin to mga boss. Pwede ring baunin to. Dapat pala may baon, pero yung mga bagong mga motor naman ngayon, meron ng kasamang ganito pag bumili kayo. So yung iba kinukuha lang yun, kaya pag bumili kayo ng second hand na motor, wala na siyang ganito. Yan. Then ito yung pangkalas ng magneto puller. Ang tawag dito is magneto puller. Dalawang thread nito, double. Isa dito sa labas, isa dito sa loob. Then ginagamit to sa itong sa labas madalas gamitin sa mga Mio and Max. Iba-iba pang scooter na latest. Yan, same, pare-parehas lang sila ng same ng sukat. Usually Yamaha, puro pare-parehas sila ng sukat ng ganito. Then itong loob, yung may thread dito, usually sa mga decambio na scooter, decambio na mga motorsiklo. Yan, parang sa TMX, parang ganito yata sa loob. So yun. Then kailangan nyo rin ng Y-tool, syempre, pang kontra sa bell and drive face. Yan, pang kontra para pagka bubuksan o sisikipan nyo, may pang kontra kayo. Parang mga nasa 180 lang to mga boss. Then ito nasa 250 yung puller. Then itong 3941 parang nasa 250, parang ganon. Then itong deep socket wrench, ang isang piraso parang nasa 120 o 150, parang ganon. Then syempre kailangan nyo rin ng adjustable wrench. Adjustable wrench kung tawagin, katala mga boss. So kailangan nyo nito. Much better kung kukuha kayo is 10 inch lang mga boss. Hindi naman natin kailangan ng sobrang laki nito kasi mayroong malaki nito yung parang 14 to 18 inch yata yun. Sobrang laki na nun mga boss, baka hindi nyo na mapakinabangan. So much better hanggang 10 lang, 10 inches. Yan, o hanggang 12 siguro pwede rin. Then ang pinaka numerong urong lagi kong ginagamit at kailangan T-wrench mga boss. T-wrench, ang size nito is 10mm. Then yung meron din 8mm. Yan, sobrang gamitin nito lalo sa mga panggilid mga boss. At madaling bumira dito, hindi kayo masyadong mahihirapan kasi maganda yung design niya, pati puwersa niya, okay na okay. So much better meron kayong 12, 8 tsaka 10mm na ganito mga boss.
Then dito naman tayo sa mga wrench. Yan. Iba-ibang size to. Pinagsama-sama ko na mga boss. Then hindi naman lahat to na gagamit sa motor. Pero may pagkakataon na talagang kailangan nyo to. Lalo na yung size 10 and 12. Napakagamitin. Lalo na yung 14. Mga sir, sobrang gamitin din ito. Then yung 8mm, sobrang gamitin din. So kung bibili kayo nito, huwag nyo kuriputin mga boss. Mas maganda may brandang mabili nyo. Kasi yung mga hindi masyado magagandang klase, mabilis siyang makalbo. Lalo na pag pinambira nyo. Ito, parang ang size nito, 22. Ginagamit sa mag sa likod. Yan. Ng Mio. Then yung mga NMAX Aerox yata, parang ang alam ko, size 24 na. So ang ginagamit ko sa Aerox NMAX is yung size 24 impact wrench. Sa impact ko siya ginagamit mga boss. Then mas maganda kung bibili kayo nito is kompletohin nyo na. Isang set na rin. Para in case naman na may mga biglaan, syempre hindi naman natin masasabi. May mga encounter tayong biglaan na mahirap ipaliwanag. Biglaan na lang nandyan mga boss. So mas maganda kompleto kayo ng size nito mga boss. Kasi may mga syempre, basta alam nyo na yun, may mga biglaan na hindi natin masasabi. So kung bibili kayo nito, ang masasuggest ko, Flyman pa rin. Maganda yung Flyman mga boss. Lalo na sa mga shop, gamitin na ang Flyman. At mura. Hindi siya ganong kamahal. Then tungo naman tayo dito. Ito naman, impact wrench. Hindi ko naman nire-recommend na bumili kayo nito. Pero may mga mura na rin naman ganito. So, pero para mas mapabilis, mas better meron kayo nito mga boss. Kasi magandang gamitin to. Mapapabilis ang trabaho nyo, tsaka mapapagaan. Yan, kailan ko lang binili to. Kung gusto nyo makita yung review nito, kung gaano kalakas to, tatry kong ilagay dito yung link. Yan. Yan, Inco. Shoutout sa'yo, Inco, baka naman. Then, tungo tayo dito sa plies. Yan, kailangan din to. Plies, lalo na pag bubuksan nyo yung takip ng change oil nyo, yung pinakatakip nun. Minsan masikip yun, hindi kaya ng kamay. Kaya kailangan sobrang sikip nun kasi minsan pinagtitripan yun mga boss. Kaya dapat po yun, hihigitan yung maigi. Then, syempre, kailangan din ng maliit na screw. Lalo na sa Honda Click, yung pinakakaha niya sa harapan. Masyadong makitid. So, kailangan maikli. Yan. At marami pang mapagagamitan nito. Then syempre long nose. Yan. Hindi pwedeng mawala. So sa mga wiring, lalo na kung may mga susungkitin tayong makikitid na maninipis. So kailangan natin ng long nose. Then syempre, kailangan natin ng Philip. Yan. Philip and flat screw. So yung flat screw nito nasa loob, baligtaran siya mga boss. Yan. Sa mga kaha. Hindi na tinatanong dahil ang Philip napakagamitin. Lalo sa bahay, kahit hindi sa motor, gamitin yan. Yan, kaya dalawa siya. Mas maganda kung bibili kayo ng Philip is yung Flyman din, yung merong bakal dito. Para pagka pinukpok nyo mga boss, hindi siya mabilis masira, hindi tulad nitong plastic. Yan, saka siyempre may mga matitigas na tornilyo, pinupukpok muna bago tanggalin. So yan, flat screw, screwdriver. Then kailangan din natin ng cutter, syempre mga boss. Syempre pagka nag-unbox tayo, o kaya may bago tayong piyesang dumating galing kay Lazada o Shopee. So syempre bubuksan natin, kailangan natin ng medyo matalim mga boss. Although pwede naman gunting, so syempre mas maganda meron tayong cutter para in case na kailangan. Then meron din ditong Star Allen wrench. Ginagamit to sa caliper. Yan, yung mga caliper ng Mio. At iba-iba pang caliper. Hindi naman sobrang dalas gamitin to, pero may pagkakataon na talagang kailangan nito. Itong mga maliliit, yan, lalo na sa mga disc plate ng NMAX. Parang ang alam ko naka-Star Allen yun mga boss. Yan, kaya mas maganda kung bumili kayo ng magandang klase nito. Mas maganda kung Flyman. Ang nabili ko kasi Mitsubishi lang, pero pwede na rin. Then syempre kailangan Allen 5. Napakagamitin nito mga boss. Hindi kayo pwedeng wala nito. Napakagamitin niya, lalo na pag magkakabit kayo ng mga accessories mga boss. Napakagamitin talaga nito. Kaya meron ako nito. May handle pa. Yan.
Then meron din tayong wire stripper mga boss. Yan, wire stripper. Meron siyang size, yan. Para pagka nagbabalat tayo ng mga wire, mas mabilis at mas malinis ang trabaho mga boss. Actually, hindi naman ako mekaniko o electrician, pero bumili ako nito kasi mahilig talaga ako mag DIY kahit sa mga bahay at sa mga ginagawa kong mga ilaw-ilaw minsan dito sa bahay. Pero madalas kong gamitin to sa motor, sa mga wiring ng motor, kabit busina, kabit ng mga kung ano-ano. Yan, kailangan natin yan. Then ito, titignan yung maliit ito, pero napakakailangan nito mga boss. Dahil itong maliit na to, ito ang pansusungkit nyo. Ito ang pansusungkit nyo sa clutch spring. Ayan, pansusungkit nyo to para matanggal nyo yun mga boss. Kasi mahirap tanggalin yun pag wala kayong panungkit. Then pwede rin itong mga pansungkit doon sa may silak ng panggilid din mga boss. Sa may clutch din yun. Yan, yung parang silak doon na parang pa-letter C. So susungkitin nyo siyang ganun para matanggal nyo mga boss. So kailangan meron kayo nito mga boss. Then cutter, yan. Magandang may extra cutter na rin para panigurado na rin. Then syempre, meron din tayong Allen set. Yan. Pangit na yung Allen natin mga boss kasi luma na to. Hindi pa tayo nakakabili ng bago. Pero hindi naman importante kung makinis o maganda ang gamit kasi laging maluluma rin naman ang mga gamit mga boss at kakalawangin. Pero syempre, iingatan natin hindi mabasa para hindi masira o kalawangin ng mga tools natin mga boss. Then ito, size 10. 10 o 12 yata ito. Yan. Size 10 yata ang alam ko. Size 10. Yan. 12 and 10. Yan. Size 10 hindi masyadong gamitin. Pati itong 12 hindi masyadong gamitin. Itong size medyo gamitin to mga boss, kaya kailangan meron tayong Allen 6mm o Allen size. Then Allen 4, napakagamitin din nito lalo sa kaha mga boss, kaya dapat meron tayo nito mga boss. Yan, Allen. So yan, sana na intindihan nyo ang mga basic tools na kailangan natin. Yan, ayan ang mga basic tools na kailangan natin. Actually marami pa akong tools dyan. Marami pa akong tools na mga luma. Ito ipapakita ko na rin. Ayan, nasa flooring. Yan, may socket wrench pa ako dyan. Puro kalbo na. Kaya much better bumili kayo yung magandang klase mga boss, yung hindi mabilis makalbo. Kasi itong mga binili ko dito is mumurahin lang yan. Mga matatagal na yan, para mga 5 taon na yata yan. Pero minsan nagagamit ko pa naman. Then dito marami pa akong mga kung ano-anong tools dyan. Then much better mga boss, meron tayong toolbox. Siyempre para mapangalagaan at mapaingatan natin ang mga tools natin na hindi kalawangin. Siyempre huwag nating hahayaan siyang mabasa. At siyempre pupunasan muna natin siya bago itabi kung sinisipag pa kayo. Pero okay lang naman din kahit hindi natin punasan. Basta huwag lang siyang mababasa. Siyempre hindi naman biro ang mga presyo ng tools ngayon. Kahit pa paano mga mahal na rin, lalo na pag mga branded mga boss. So yan yung mga tools na kailangan natin mga boss. Sa pag-DIY, kailangan lagi tayong handa. So yun lang mga boss, no? So thank you. Peace out.